Matapos nun, nakahiga na nga silang dalawa habang patuloy niyang iniisip ang naglalaro sa kanyang isipan. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa kanilang hinihigaan. Habang nagpahinga ang kanyang katawang lupa, bigla namang naglalakbay ang kanyang wisyo sa ibang dimensyon. Ayon sa kanya, inaakala pa niya noon na isa na siyang patay dahil nagpalutang-lutang siya sa na para bang sa isang paraiso. Habang animoy nagpalutang-lutang siya doon sa ere, nasipat niya ang kanyang kinaroroonan na sa ibabang parte nito. Animoy ang lupa noon. Humahalo dito ang mga tipak ng ginto na nagsisikinangan. Habang nakalutang siya sa hangin, panay naman ang kanyang pagsisigaw dahil pakiramdam niya noon, totoong-totoo ang kanyang mga nakikita. Habang animoy palutang-lutang siya sa kalawakan, bigla naman siyang nakasipat ng isang gintong palasyo na nababalot ng ginto. At sa harapan ng entradang pinto ng palasyo, meron siyang nakitang nilalang na pamilyar sa kanya. Ito yung matandang nabangga niya doon sa sabungan na nagbibigay sa kanya ng babala. Habang nakatitig siya sa matandang yon, napapaisip naman siya kung bakit naroroon ang matandang yon sa ganung lugar. Kaya't ang kanyang naisip noon, bagya siyang lumapit sa malaking palasyo kung saan naroroon ang matanda. Nakatayo lang ito sa mismong pinto ng palasyo habang nakatingin sa labas. Habang palutang-lutang ang kanyang kaluluwa sa harapan ng palasyo, panay naman ang pagsisipat niya sa paligid dahil sa kanyang mga nakikita doon. Nang medyo makalapit na siya kung saan nakatayo ang matanda, laking gulat na lang niya na isa pala itong kawal na nagbabantay sa palasyo na nagpanggap na matandang kakilala niya. Kitang-kita niya sa katawan nito na nababalutan yun ng mga baluting hindi niya alam kung anong klaseng mga bagay ito. Walang bitbit na sibat ang kawal na yon, at nung makita siya nito, bigla siyang dinakip nun. Kahit anong sigaw niya, walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Akala niya mag-isa lang yon, subalit nagkakamali siya dahil nasa halos 7 ang bilang nito na nagtulong-tulong para siya'y dakpin at binusalan din ang kanyang mga bibig maging ang kanyang mga mata. Habang kinakaladkad siya ng mga ito, hindi naman niya alam kung saang lugar siya dinadala ng mga ito. Kahit anong pagpipiglas niya, hindi niya magawang makatakas dito dahil para bang nakakadina ang kanyang katawan. Maya-maya pa, bigla siyang inilapag ng mga ito at nagwiwika ng, "Nahuli na namin siya, kamahalang Maria. Ito na ang taong ipinahuli mo sa amin." Wika ng isang kaw. "Hindi ko sinabing saktan niyo siya. Ang sabi ko, hulihin niyo at dalhin sa akin. Sige, pakawalan niyo siya at magsibalikan na kayo sa labas ng palasyo." Wika ng isang babae na pamilyar sa kanyang pandinig. Maya-maya pa, biglang nawala ang takip sa kanyang mga mata, maging sa kanyang bunganga. Akala niya may bagay na nakatakip sa kanyang mga mata. Subalit napagtanto niya na isa pa lamang yung uring salamangka na ginagamit sa kanya ng mga kawal upang siya ay hulihin. Pagbungad niya sa kanyang harapan, hindi nga siya nagkakamali. Dahil ang kanyang nasa harapan, ang diwatang si Maria. Kung kailan niya ito nakita, ganon din ang itsura nito. Nagwika ito ng, "Tumayo ka, Nuli. Humarap ka sa akin. Matagal na kitang minamanmanan sa bawat ginagawa mo sa mundo niyo. Kung karapat-dapat ka ba talagang magmana sa mutyang ito? Ngayong napatunayan kong isa kang mabuting nilalang,
ibabalik ko na sa iyo ang mutyang ito. Binawi ko lang sa iyo pansamantala ang gamit na ito sa iyo noon upang masukat ko ang buong pagkatao mo. Kung mawawala sa iyong mga kamay ang mutyang ito. Wika nito sa kanya. Dagdag pa ng diwata. Hindi lang umano papaswerte ang mutya na yon sa kanyang tinatahak na landas upang sugpuin ang mga nilalang na napapanig sa kaliwa na palaging naghahasik ng karahasan doon sa kanilang mundo. Dagdag pa ng diwata, kailangan na niyang bumalik sa mundo ng mga tao dahil hinahanap na siya ng mga ito. Matapos nun, kaagad siyang hinawakan ng dalaga sa kanyang noo. May sasabihin pa sana siya dito, subalit kaagad nang nandilim ang kanyang paningin. At kasabay nito, ang biglang pagsakmal sa kanya ng isang napakalaking kamay. Kaya't bigla siyang nagising nang makarinig siya ng isang taong nagdadasal sa kanyang kinaroroonan. Pagbuklat ng kanyang mga mata, nagtataka naman siya dahil napapalibutan siya ng mga kandilang nakasindi doon sa kanyang hinihigaan. Pagbangon niya, kaagad naman siyang napansin ni Manong Duming na nagdadasal. Nagwika ito na, Salamat naman dahil nakabalik na ang espiritu mo. Akala ko tuluyan ang kinuha ng diwatang dalaga ang kaluluwa mo. wika sa kanya ni Manong Duming na para bang nasasayahan pa ito. Ano nangyari dito, Manong? Pinagtripan mo yata ako eh. Wika niya sa matanda. Dahil ang akala niya kasi, pinagluluko siya ng matanda. Bumangon ka na, iho, upang masilayan mo ang labas. Wikang patawa-tawa ni Manong Duming sa kanya. Pagsilay niya sa labas, wala naman siyang nakikita kundi ang madilim na kapaligiran. Kaya't napasabi siya kay Manong Duming ng, Bakit, Manong? Wala namang tao sa labas eh. Nang marinig yun ni Manong Duming, nagwika naman ito ng, Hindi mo ba alam na mag-alas 7 na ng gabi? wika sa kanya ng matanda. Dahil sa kanyang nalalaman nang isinalaysay ng matanda ang nangyayari sa kanya noong buong araw na yon. Ayon dito, simula nung gabing natutulog silang dalawa, hindi na raw nagising itong sinuli. Akala pa ng matanda noon, patay na itong sinuli dahil hindi na ito nagigising pa. Subalit nang pulsuhan siya nito, buhay pa ang katawan niya. Kaya't sa isip-isip ng matanda, naglalakbay ang kanyang kaluluwa. Kaya't imbis ipaalam ng matanda sa kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya, minabuti na lang niyang gumawa ng ritual upang magabayan ang kaluluwa nitong naglalakbay sa kalawakan. Dahil delikado yon kung makita ng mga masasamang engkantong naglalakbay din at paglaruan ang kanyang kaluluwa. At hindi na maibalik kapag nangyari yon, habang buhay nang mamamatay itong katawan niya. Kaya't maghapong nagsindi ng kandilang puti ang matanda doon sa kanyang paligid bilang pahiwatig sa mga nilalang na ampun siya ng Panginoong Diyos. At kinahapunan ng araw na yon, nagising na itong sinuli. Nang malaman niya ito, halos naman hindi siya makapaniwala na totoo pala ang kanyang panaginip. Dahil muli niyang nasilayan ang kanyang mutya. Nahawak-hawak na niya. Nang makita ito ni Manong Duming, napangisi naman ito habang nagwiwika ng, Sinasabi ko sa iyo ang diwatang si Maria ang makakapagdesisyon sa iyo. Mabutit ibinalik pa ng dalaga ang iyong kaluluwa. Dahil una pa lang, alam ko na may gusto yon sa iyo. Dahil kapag mangyari yon, ano na naman ang masasabi ng mga magulang mo sa akin? Siguradong palalayasin ako nun. Ano? Ano na ang gagawin mo ngayon, iho? Matutulog ka pa ba? Dahil ako,
Kanina pa akong gustong matutulog. Pagkasabi ng matanda sa mga ganong salita, kaagad yung nakatulog. Habang nakasandal sa dingding ng kubo nila, dali-dali naman niyang iniayos ang pagkakahiga nito dahil alam niyang pagod na pagod ang katawan ng matanda dahil sa sakripisyo nitong ginawa sa kanya. Ayon kasi sa mga antingero, hindi basta-bastang palakbayin ang wisyo mo dahil nga nangangailangan yun ng lakas ng iyong katawan upang maisakatuparan ang ginawa mong ritual. Bali hinanap ni Manong Duming ang kanyang kaluluwang naglalakbay sa pamamagitan din ng paglakbay sa iyong wisyo. Subalit ang tanging makagawa lang yan ay ang mga ermitanyong matinding kaugnayan sa kalikasan. Dahil kahit isa ka pang dalubhasang antingero, kung wala kang kaugnayan sa kalikasan, hindi ka pahintulutan ng mga nagbabantay dito na tumagos sa kabilang dimensyon. Nang maisaayos na niya ang matandang natutulog, lumabas na muna siya ng kubo at nagpaduyan-duyan siya sa ilalim ng malaking mangga kung saan merong nakatali doong mga manok. Habang paduyan-duyan siya doon, napatitig naman siya sa malaking puno ng akasya dahil nababalutan na naman ito ng mga alitaptap. Kung sisipatin mo ang ibang mga puno doon, tanging yun lang ang may mga alitaptap na lumilipad. Habang pinagmasdan niya ang mutyang ibinalik sa kanya ng diwata, animoy nadagdagan ang haba nito. Sa loob ng batong yon, kung iyong sisipatin, makikita mo ang wangis ng arkanghel na may hawak na isang kampilan. Kinabukasan, habang nagkakape silang dalawa ni Manong Duming sa labas, panay naman ang kanilang pag-uusap patungkol sa mga nakikita nitong sinuli sa lugar ng mga diwata. Masaya naman kahit papaano itong si Manong Duming dahil muling nanumbalik ang sigla ng binata. Habang sa kagitnaan ng kanilang pag-uusap, nasipat niya ang kaibigan niyang si Goyo na naglalakad papunta sa kanyang kubo. Habang naglalakad ito, pansin naman niya sa mga mata nito na para bang labis itong nag-alala. Hindi pa man ito nakalapit sa kanya, nagwika na siya dito ng, "Oh par, napadalaw ka. Anong sa atin?" wika niya dito. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, umupo na muna ito habang humingiti kay Manong Duming. "Kape ka muna iho. Mukhang napaaga ka yata." Wika naman ni Manong Duming dito. "Sige lang Manong, tapos na din eh." "Oo nga pala par, hindi nyo ba nabalitaan ang pangyayari dito sa ating baryo? Halos ang lahat ng nakatira dito sa baryo natin nangangamba dahil sa sakit ng hayop na lumalaganap dito." Wika nito sa kanilang dalawa. Nang marinig niya ang sinabi nito, napasagot naman siya ng, "Bakit par? Anong sakit ng sinasabi mo?" Maya-maya pa, doon na nga isinalaysay nitong si Goyo ang nangyayaring nakakagimbal sa kanilang baryo. Ayon kay Goyo, pagising daw nila ng umagang din yon, nagkakagulo ang mga tao sa kanilang baryo dahil sa mga nasasaksihan nila sa kanilang mga alagang hayop. Nadatna na lang daw ng mga ito ang mga alaga nilang kalabaw at baka na wala ng buhay at sumusuka ito ng likidong itim. Ayon pa kay Goyo, maging ang mga magmamanok sa kanilang baryo, hindi yun nakakaligtas sa sakit na dumapo sa kanilang baryo. Dahil sa mga naririnig ni Manong Duming, kaagad naman siyang nagka-interes sa mga problemang dumapo sa lugar nila Noli. Subalit ang ipinagtaka ni Goyo, tanging ang mga alaga lang nila Noli ang hindi nasalanta sa sakit na yon. Kaya't ang sabi niya dito, "Siguro par hindi pa nakaabot ang sakit na yan dito. Pero sa tingin ko, dapat masolusyonan ito dahil nakakaawa naman ang mga tao dito sa ating baryo." Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na ngang naglalakad silang tatlo doon sa sentro ng baryo.
Pagdating nila doon, napakaraming ang mga tao doon na nakikiisyoso din. Ang ibang mga tao doon, hindi na mapigilang umiiyak. Dahil kadalasang namamatay na mga hayop doon ay ang mga kalabaw na ginagamit ng mga magsasaka para makapagtanim sa kanilang sakahan. Kaya't naghihinagpis ang mga ito dahil sa masamang pangyayaring bumungad sa kanilang kinabukasan. Habang nakikiisyoso sila sa mga nangyayari, maigi namang pinagmasdan ni Ermitanyong Duming ang buong paligid. Dahil hindi ito kagagawa ng masamang panahon, kundi kagagawan ito ng mga elemento na inutusan ng mga mambabarang. Doon na kumpirma ni Manong Duming sa isang kalabaw na nakahundusay na walang buhay. Ang mga tanim na barang sa mga hayop na yon, dahil latang-lata kasi ang mga dila nito at may gumagapang na mga insekto. Kagaya ng isang alupihan, mga uod, kahit wala pang isang araw ang nakalipas. Habang pinagbasda ni Manong Duming ang ilog malapit sa mga patay na hayop, napag-isip-isip noon ni Manong Duming, hindi kaya'y mayroong mga nilalang na may galit sa baryong kanilang tinitirahan. Dahil wala namang nakikitang kakaiba itong si Manong Duming sa paligid, nagpasya silang umuwi na lang at babalik kinagabihan. Dahil nararamdaman niya na kagagawan ito ng isang mambabarang na pinadaan ang ganti sa ilog upang hindi mahalata. Nang pag-uwi nilang dalawa sa kanilang kubo, kaagad pinag-usapan ng dalawa ang pangyayari sa kanilang baryo. Batid kong mababait naman ang kababaryo mo rito, Nuli. Pero bakit may mga nilalang na pilit nagpaparamdam? Wika sa kanya ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Nuli, ang tanging nasagot na lang niya ay, "Hindi ko rin alam, Manong pero parang nararamdaman kong tayo ang pakay ng mga nilalang na yon." Sagot niya rito. Nang marinig naman ito ni Manong Duming, nagulat naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, Aba, may kakayahan ka na pala ngayong makakaramdam ng mga nilalang kahit umaga. Paano mo naman nasasabi yan, iho? wika ni Manong Duming. Nang marinig niya ito, sumagot lang naman siya ng, "Di ko alam, Manong, pero nung lumapit tayo sa mga patay na hayop, biglang uminit tong bigay ng diwata. Hindi ko alam pero nararamdaman ko." Nang marinig siya ni Manong Duming, nagwika ito sa kanya na kung pwede ba, tingnan niya ang mutya na kanyang tangan. Nang maibigay na niya rito ang kanyang mutya, nagulantang ito sa mga nakita nito doon sa batong hawak ni Nuli. Kaya naman pala ganun kalakas ang pakiramdam mo, iho. Dahil hawak mo na ang kampila ni Arkanghel. Ang swerte mo naman dahil hindi mo na kailangan pang magsanay para maging isang ganap na antingerong mandirigma. Wika ng matanda sa kanya. Ayon dito, ang pagiging isang antingero ay hindi basta-basta dahil kailangan mong gumugol ng ilang taon para magtaglay ka ng mga buhay na salita na iyong isa sa ulo. Kung baga bukod sa may mutya kang tangan, kailangan mong kabisaduhin ang bawat katagang buhay na salita. Depende sa maestrong magtuturo sa iyo. Dahil ang ganong tangan nitong sinuli, kusang lilitaw sa iyong isipan. Ang mga buhay na salitang ibabato mo sa kalaban, depende sa makakalaban mo. Mas daigin mo pa ang isang antingerong mandirigma dahil kadalasan sa mga antingero, nagsasanay lang sa isang poder ng ermitanyo o di kaya kapwa antingerong malalim ang kaalaman at wala itong gabay na mga nilalang kagaya ng mga engkanto, diwata. Pero ayon naman sa ermitanyo, ang mga ermitanyo ay hindi basta-bastang maliitin dahil ang kakayanan ng mga ito higit na mas malakas sa lahat ng mga antingero dahil mayroon itong mga mahiwagang alaga na isang tawag lang nito, kayang-kaya kang durugin. Makalipas ang araw na yon, sumapit na nga ang takip silim.
pagkatapos nilang maghapunan, nag-inuman na muna sila ng tuba dahil dinalhan sila ni Ambong ng tuba na 1 galon. Habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga, masaya naman silang nag-usap patungkol sa kanilang napag-isipang plano. Pupunta sila sa taas ng talon kung saan sa ibaba nito nandun ang baryong nasalanta ng sakit kumano. Mas maganda kasi sa lugar na yon para sa isang antingero na bago pa lang sumibol. Pagpatak ng 8:00 ng gabi. So andito na muna mga ka-ermitanyo. So ang grabe no, di ko akalain kaya pala hindi pa tapos yung cinder natin dahil mayroon pa palang kasunod na malupit din, di ba? Ano kayang mangyayari kung maisaulo na niya yung mga salitang buhay o buhay na salita? Pantay mga ka-ermitanyo dahil muling mapapakinggan natin ang bagong taglay nitong sinuli at maganap ang unang laban niya sa mga demonyong namimirwisyo sa kanilang lugar at mapapasama na naman siya sa mga lakad ni Guyo papuntang sabungan. Pupunta sila sa taas ng talon kung saan sa ibaba nito nandun ang baryong nasalanta ng sakit. Mas maganda kasi sa lugar na yon para sa isang antingerong kakausbong pa lamang. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, kasalukuyan na nga silang naglalakad papunta sa taas ng talon. Habang naglalakad sila, panay naman ang pagsipat ni Manong Dumi doon sa kalangitan dahil bilog ang buwan. Pagtungtong nila sa taas ng talon, natanaw na nga nilang dalawa ang baryong nasalanta ng sakit na dumapo doon. Habang nasa taas sila, nagwika naman siya dito ng, "Manong, ang ganda naman pala dito. Kitang-kita ang magagandang tanawin," sa wika ni Nuli sa ermitanyo. Habang umupo ito sa taas ng bato, nagwika naman ito ng, "Hindi lang yan ang pinupunta natin dito, Eyo. Naririto tayo upang sanayin natin ang mga pandama mo para mas mapalawak pa natin ang kakayahan nito. Halika, sumunod ka sa aking nilalakaran. May gagawin tayo." Wika sa kanya ni Manong Duming. Habang sinusundan niya ang matandang naglalakad, nagtaka naman siya kung bakit patungo ang nilalakaran nito na rumaragasa patalon sa pampang. "Manong, anong gagawin natin dito? Pampang na ito eh." Tanong niya sa matanda. Patuloy lang ito sa paglalakad at maya-maya pa, nagwika na ito ng, "May dapat ka pang sanayin sa bago mong taglay, Iyo. Ay ang palawakin mo pa ng husto ang inyong pandama sa paligid at kailangan mong magawang huminga sa loob ng rumaragasang tubig." Nang marinig niya ang sinabi ng ermitanyo, nagulat naman siya dahil napaka-imposible naman ang makahinga sa tubig na rumaragasa. Buti kung isda siya, magawa pa niyang huminga sa loob nito. "Manong, mukhang napakahirap naman yata ang pagsubok na ito. Pwede bang iba na lang?" Reklamo niya sa matanda. Nang marinig ni Manong Duming ang kanyang sinabi, kagad naghubad ito ng kasuotang pangitaas at doon nagulat itong sinuli. Dahil kadalasan sa mga matatanda, kulubot na ang katawan nito. Subalit ang nakita niya sa katawan ng matanda, matipunong pangangatawan niyon. "Kailangan sa isang antingero ang makagawang huminga sa ilalim ng tubig ng 10 segundo, Nole." Wika sa kanya ni Manong Duming. Ayon sa ermitanyo, kailangan niyang pagsanayan yon dahil hindi lang mga nilalang sa lupa ang maaring makalaban niya. Dahil mayroon ding mga antingirong napapanig sa kaliwa na may mga gabay na nakatira sa tubig. Dahil kahit isa ka pang malakas na antingero, kung hindi mo naman magagawang huminga sa tubig, wala ka pa rin kalaban-laban dito. Pinanood niya ang ginawa ng ermitanyo. Maya-maya pa, nagbanggit ito ng mga usal sa hangin at lumapit sa may tubig na tumalon galing sa taas ng pampang at nakabuka ang 2 kamay nito.
Doon niya nakita ang abilidad ng ermitanyo. Nang tumagal ito sa tubig na halos 15 minutos, isabi nito 10 minuto lang. Doon sa agos ng tubig na galing sa taas ng talon. Kaya't napalapit siya dito at kinakalabit ang matandang nakatayo dahil sa kanyang pag-alala rito. Dahil sa kanyang ginawa, napaahon ito at tumitig sa kanya. Oh, ano ho? Di ba sabi ko sa iyo magagawa mong huminga sa agos ng tubig? Ito ang una mong pagsubok kaya't simulan mo na. Wika nito sa kanya. Dahil sa mga sinasabi nito sa kanya, wala na siyang nagawa at sundin na lang ang mga sinabi nito. Pag-apak pa lang niya sa mga batong tinatamaan ng tubig galing sa itaas, ramdam na niya ang lakas ng pwersa ng tubig na galing sa itaas nito. Nang pagpasok niya sa tubig na rumaragasa, napatras naman siya dahil pakiramdam niya parang tutuklapin ang balat sa kanyang muka, maging ang ani dahil sa lakas ng pwersang tubig na galing sa taas ng talon. Kung hindi pa siya pumikit ng napakahigpit, malamang luluwa iyong mata niya. Bukod pa doon, hindi mo rin magawang huminga dahil tubig nga yun eh. Kaya't napapaisip siya kung paanong tumagal doon ang ermitanyo. Paglingon niya sa matanda, nakaupo lang ito sa bato habang nananabako. Ano? Hindi ko kaya eh. Wika niya sa matanda. Subalit tiningnan lang siya nito habang walang imik. Habang sinusubukan niyang pumasok sa tubig na rumaragasa, may mga usal siyang nakikita na paulit-ulit na pumasok sa kanyang isipan. Kaya't nung naalala niya ang ginawa ng ermitanyo bago pumasok doon niya napagtanto na maaring gumamit ng mga usal ang matanda upang magawa nitong sumalo sa tubig na galing sa taas. Maya-maya pa, naintindihan na niya ang mga usal na kusang tumatak sa kanyang isipan. At dali-dali niya itong binanggit. Maniwala man kayo o sa hindi, nang binanggit niya ang mga katagang yon, biglang nawala ang kanyang pandin. Nang mapagtanto niya na maaaring napagana na niya ang mga usal, kaagad siyang pumasok sa isang tubig na rumaragasa galing sa taas nito. Doon siya nagulat nang wala siyang nararamdaman sa kanyang katawan at nagagawa niyang huminga doon. Ang pakiramdam niya sa paligid nun, parang sakop na ng kanyang tinga ang buong kagubatan. Dahil sa lawak ng nasagap nitong ingay, maya-maya pa, bigla siyang napaahon sa tubig nang makarinig siya ng isang nilalang na para bang sumusuka ito. Nang makita siya ni Manong Duming na umahon, napangisi lang naman ito at nagwiwika ng, Sa wakas, natutunan mo rin ang pinakamahirap na pagsubok mo. Ngayon, humawak ka sa lupa at pakiramdaman mo ang buong paligid. Ito ang pangalawa mong pagsubok, Nole, na huwag matakot sa mga nilalang mong makikita. Wika sa kanya ni Manong Duming. Nang inilapat niya sa lupa ang dalawa niyang mga palad, naririnig na naman niya ang kanyang naririnig kaninang animoy sumusukang lasing. Nang maramdaman na niya ang tunog na yun na nanggaling sa babang parte ng talon, kaya't napadungaw siya doon. At doon nga niya nakita ang tatlong nilalang na sumusuka sa isang ilog na nakakonekta sa ilog na kanilang barangay, kung saan nangyayari ang pagkamatay ng mga hayop doon. Manong, nakikita ko na ang mga namimiriwisyo sa ating baryo. Nasa baba silang parte dito sa ating kinaroroonan. Wika niya sa matanda. Nang marinig ito ni Manong Duming, kaagad yung tumayo. Habang hit-hit nito ang bitbit nitong tabako. Ngayong napagana mo na ang iyong pandama, ilapat mo lang ang inyong mga kamay sa lupa kung may nais kang hanapin sa paligid. Ganyan lang ang dapat mong gawin. Matingnan nga ang sinasabi mong mga nilalang.
Wika ng ermitanyo sa kanya. Pagtingin ni Manong Duming sa bandang ibaba, doon nga nakita nito ang sinabing mga nilalang ni Nuli. Sinasabi ko na nga ba, kagagawa ng mga sungaw ang sakit na dumapo sa baryong ito. Matapos nun, dahan-dahan naman silang lumapit sa tatlong sungaw na patuloy na nagpapakawala ng mga insekto sa ilog. Ang isa pa dito, sumusukayo ng likidong kulay berde sa ilog ng baryo. Nang makalapit na sila dito, nagwika naman si Manong Duming ng, Sinasabi ko na nga ba, kagagawan nyo ang mga pangyayari sa baryong ito. Ang lakas naman ng loob nyo para dumayo sa lugar na ito. wika ni Manong Duming sa tatlong lalaking nakatalikod. Nang marinig nito ang kanyang mga sinasabi, bigla naman yung natagilan at humarap sa kanilang dalawa. Nagulat noon itong sinuli dahil sa mga mata nitong animoy mga bagang naglilisik. Sa wakas, lumabas ka rin sa lungga mo, tanda. Kung maaga lang sana kayong nakakaramdam sa amin, hindi na sana madamay pa ang mga kababaryo nyo. Alam nyong kayo ang pakay namin, kaya't kasalanan nyong dalawa ang pagkasandamatay ng mga hayop rito. Narito kami para ipagiganti ang aming kadugo na si Tasyo, na hanggang ngayon pinahirapan mo dahil ipapalasap ko sa katawan mo ang galit naming nararamdaman. Nang marinig ito ni Manong Duming, kaagad nitong itinaas ang kanyang bakod at poder sa katawan dahil maaring may mga usal na ang mga ito sa paligid na kanina pa nitong pinapakawalan. Kasalanan din naman ni Tasyo ang pagkalumpo niya. Nararapat lang yun sa kanya na siya ay malumpo dahil isa siyang tampalasang nilalang sa kanilang At nakikialam ka naman, tanda, sabat pa ng mga sungaw. Nang marinig ni Nuli ang mga pambabastos nito sa kanyang maestro, hindi na siya nakapagpigil pa at nagsalita ng, Hoy, huwag mong pagsalitaan ng gano'n ang maestro ko. Baka nakalimutan mo, nasa teritoryo ka namin. Wika ni Nuli dito. Nang marinig ng tatlong nilalang ang kanyang sinabi, tumitig naman ang isa dito sa kanya habang dahan-dahan na lumapit sa kanyang tinatayuan. Habang ang dalawa pa nitong kasama, naghahanda yon para sugurin si Manong Duming. Habang ang kaharap noon ni Nuli, habang naglalakad ito, nagwika ito ng, Hindi ka pa ba nadadala? Ni hindi ka nga makapalag sa sabungan nung dinurog ko sa iyong harapan ang bertod mo. Baka gusto mo yung ulo mo ang durugin ko? Ha? Paninindak ng isang sungaw sa kanya. Habang siya naman, patras siya ng patras. Dahil nasipat niya ang tanikalan nitong hawak na may mga tinik na kayang pumutol ng buto. Meron din yung likidong tumulo na alam niyang mapaminsala ito dahil isang asido ang pamatay nitong lason nang bigla siyang sakalin ng kaharap niya. At itinaas siya nito sa ere at ihinagis sa may gilid ng ilog. Subalit ganoon na lang ang kanyang pagkagulat dahil hindi man lang siya nakakaramdam ng sakit sa katawan sa kabila ng puro batuhan ang tumama sa kanya. Nang maitapon siya ng kanyang kaharap, nagwika naman ito sa kanya ng, Kung ayaw mong madamay, tumakbo ka na. Iiwan mo na itong maestro mong walang kwenta. Wala ka namang natutunan dito eh. Wika nito sabay harap kay Manong Duming. Kaya't ang nangyari, maaring pagtulungan ng mga sungaw ang ermitanyo. Kaya't maigi siyang nag-isip upang makatulong man lang sa ermitanyo. Pakiramdam niya kasi malulugi ang kanyang maestro sa labanan na yon dahil tatlo ang kaharap nito. Bakit mo naman yun ginawa sa disipulo ko? Ha? Baka mamaya magsisisi ka.
Wika ni Manong Duming sa mga kaharap nito. Tingnan mo nga, wala ngang nagawa ang disipulo mo. Dahil wala ka namang itinuro dyan, di ba? Ngayon, isusunod na kita, tanda. Wika nito sa ermitanyo habang sumusugod. At hawak-hawak nito ang tanikalang lumiliyap ng kulay berde. Ang dalawa pa nitong mga kasamang nanonood lang. Nakangisi itong nakatitig sa duelo ng dalawa. Habang itong sinuli, nagmamasid lang siya sa paligid. Kitang-kita niya ang pagsugod ng kalaban kay Manong Duming. Nang makalapit na ang kalaban sa ermitanyo, laking gulat ng mga kasamahan nito nang makita nilang tumilapon ang sungaw na papalapit dito. At doon nakita nitong sinuli ang tunay na anyo ng ermitanyo. Bigla kasing nagbago ang pandamit nito ng isang sayang kulay itim habang lumiliyab ng kulay asul. Hawak-hawak na rin ito ang tungkod nitong bigla na lang lilitaw sa anyong isang trabongko. Nakikita na niya noon ang trabongkong yon nang minsan silang mapalaban sa pangkat ni Tasyo. Pero ang anyo ng ermitanyo, doon pa niya nasisilayan. Nang makita ng dalawang kasamahan ng mga sungaw ang kasama nilang natilapon at bigla itong naalerto at maiging naghahanta. Dahil doon nila napagtanto na isa palang ermitanyo ang laging kasama ni Nuli. Biglang kinabahan ang mga ito at maiging tinitingnan ang bawat galaw ng ermitanyo. Anong inakala nyo, mga demonyo? Mahina ang katapat nyo. Sige, lapit pa. Wika nito sa mga sungaw. Habang ang isang napatilapon kanina, dahan-dahan naman yung tumayo habang duguan ang mga bibig nito at ilong. Nang makatayo na ito, narinig naman ni Nuli na nag-usal ito dahil hindi ordinaryong antingero ang nakakasagupa. Sa pagkakaalam kasi ng mga ito, isa lamang antingero ang matanda. Maya-maya pa, nakita na niya ang mga mata nito na biglang nagkulay purong puti. Ang dalawa din nitong mga kasama, ganun din ang mga anyo nito. At may mga kuko na sobrang hahaba. Sa bawat pag-atake ng mga ito sa ermitanyo, animoy bumabanggalang ang mga ito sa pader. Maya-maya pa, tumatawa ang isa dito habang nakaturo sa paligid nila. Kasabay ng pagturo nito sa paligid, ay ang nararamdaman ni Nuli sa kanyang lalamunan na para bang humahapdi ito ng humahapdi, kaya't bigla siyang sumubsob sa tubig. Dahil animoy sumisikip ang kanyang lalamunan, bigla namang sumigaw ang ermitanyo at sinabi nito, itaas niya ang kanyang bakod at poder ng katawan dahil hindi lang sungaw ang kanilang makakaharap. Sumisigaw yun habang nakipaglaban, kaya't bigla niyang binanggit ang mga usal na lumitaw sa kanyang isipan na galing sa mutyang hawak niya. Pagbanggit niya sa mga katagang yon, biglang nawala ang kanyang nararamdaman na para bang nakalunok siya ng mga bubog. Habang abala sa pakipaglaban ang ermitanyo, dali-dali niyang inilapat ang dalawa niyang kamay sa lupa upang pakiramdaman ng maigi ang buong paligid. Nang ginawa niya yon, doon niya napagtanto na hindi lang pala tatlo ang kanilang kalaban dahil marami palang mambabarang at malalason ang nakakubli sa makapal na mga damo. Nang maramdaman ng mga ito na nagawa siyang makita ni Nuli sa pinagtataguan ng mga ito, doon niya nakita ang paglabasan nito doon sa damuhan. Habang patuloy na nagpapakawala ng mga espiritual na lason, doon niya napagtanto na kagagawa ng mga ito ang kanyang nararamdaman kanina. Animoy nilamok noon ang ermitanyo dahil sa daming mga nilalang ang nagtulong-tulong dito. Bukod sa mga sungaw na paulit-ulit sumubok butasin ang baluti ng ermitanyo, meron ding mga mambabarang at manlalason sa paligid na patuloy nitong sinasalag ang mga ginawa nitong atake. Maya-maya pa, bigla na lang nakita nitong sinuli
ang isang sungaw na sunog na ang katawan nito habang humahandusay sa lupa. Dahil sa gusto niyang makatulong sa ermitanyong patuloy na pinili niyang banggitin ang mga inkantasyong kusang pumasok sa kanyang isipan. Kahit hindi niya alam kung para saan ang mga usal na yon, ginawa pa rin niya. Habang binabanggit niya ang mga inkantasyon na yon, bigla namang natigilan ang lahat ng mga nilalang nakipaglaban sa ermitanyo nang masipat nila itong sinuli. Nahawak-hawak na nito ang kampila ni Arkanghel. Nagliliyab ang kampila na yon habang nakita nila sa katawan ni Noli ang baluting apoy nito. Nang makita ni Manong Duming ang ginawa ni Noli, napangisi naman ito nang makita niya itong walang takot na nakikisawsaw sa laban. Pagtama ng kampila na yon sa isang sungaw, bigla na lang yung nalusaw na para bang nadapuan yun ng apoy na galing sa bulkan. Nang makita yun ng isang sungaw na sumasakal sa kanya kanina, bahagya naman yung umatras. Dahil kapag tinamaan sila ng kampila nitong nagliliyab, alam nila kung anong sasapitin nito. Bakit ang tapang-tapang mo kanina? Itinapon mo pa ako sa tabing ilog. Pero bakit ngayon? Takot na takot ka. Wika niya rito nang siyang napapansin naman ni Manong Duming na nag-iba na ang boses ni Noli. Dahil sa narinig ng nilalang, nagwika ng, Teka! Di ko akalaing magagawa mo palang tawagin ang kampilang pagmamayari ng isang mataas na uring anghel. Bitawan mo yan. Bitawan ko rin itong tanikala ko. Lumaban ka ng patas. Wika ng isang sungaw sa kanya at itinapon nito ang sandata nito. Dahil sa mga sinabi nito, piniling itarak ni Noli ang kampilan sa lupa nang siyang dahilan sa pagkalanta ng mga damo doon. Huwag kang pagkakampante, Noli. Sigaw sa kanya ni Manong Duming. Ang akala ni Noli noon, talagang makipaglaban ang mga sungaw sa pamamagitan ng kamao. Subalit laking gulat nitong si Noli nang magkaharap na sila ng sungaw. Nang bigla nitong tinawag ang kanyang sandata na tanikalang may mga tinik at walang ano-ano, inihataw nito ang kanyang hawak doon sa kanyang liig. Akala ni Noli noon katapusan na niya, subalit laking gulat niya nang magapos na nito ang kanyang liig ay nalusaw ito sa kanyang balat. Nanlaki ang mga mata nito dahil biglang naagnas ang sandata niya. Kaya't dahil sa panlinlang nito sa kanya, kinuha niya ang kanyang kampilan. Subalit bago pa niya ito makuha, kumaripas na ito ng takbo habang takot na takot. Kaya't napatawan na lang itong si Noli habang nagwiwika ng, Sige, hayaan lang kitang makakatakas at sabihin mo sa mga kadugo mo na meron ng pinanganak para kayo'y tugisin. Matapos nun, kagad siyang lumingon sa ermitanyong nakipaglaro sa mga nilalang. Paunti-unti na nitong pinatay ang mga kalaban dahil ginamitan na yun ng ermitanyo ng mga nakakasunog na espiritual na kumbate. Nang makita ng mga mambabarang ang kanilang mga alagang pinalipad na sinunog lang ng ermitanyo, bahagya naman yung umatras upang tumakas. Subalit bago pa ito makasibat, nanigas na lang ang mga katawan nito dahil sa mga pamakong usal na pinalipad ng ermitanyo. Saan kayo pupunta? Hindi nyo ba alam na malaki ang kasalanan nyo sa mga magsasaka dito? Dahil sa walang awa nyo sa ibang taong hindi sangkot sa kaguluhang ito. Tanggapin nyo ang ipapataw kong parusa sa inyo, demonyo. Wika ng ermitanyo sa mga barang na naninigas. Kaagad yung gumawa ng ritual nang siyang napapansin naman itong si Noli na may tinatawag ito. Nang tapos na ito sa pagtawag, bigla naman siyang napatayo at tinawag ang kampilan nang maramdaman niya ang pagyanig sa lupa na para bang may higanting naglalakad. Ano? Ano yung naglalakad? Gulat niyang wika dito. Shh! Kalma ka lang, iyo. Yung alaga ko naririto na.
upang kunin ang mga demonyong ito. Wika sa kanya ng matanda. Maya-maya pa, nagulantang naman itong sinuli nang makita niya ang mga galamay ng isang dambuhalang gagamba na bigla na lang dinampot ang mga katawan ng mga nilalang na kanilang pinaslang. Maya-maya pa, nararamdaman na naman nila ang pagyanig ng lupa habang papalayo ito ng papalayo papunta sa bundok. Matapos nun, inaya na siya ni Manong Duming na umuwi na dahil madaling araw na. Habang sila'y naglalakad pabalik ng baryo, panay naman ang pag-usap nilang dalawa dahil sa hindi kasi lubusang akalain ni Noli na magawa niyang tawagin ang sandata na yon ni Arkanghel. Ang tanging nasabi na lang ni Manong Duming, masasanay na siya sa kanyang sarili dahil isa na siyang dalubhasang antingero. Pagkarating nila sa kubo, kaagad naman silang nakatulog dahil sa pagod ng kanilang katawan.